kailan matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailan matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailan matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailan matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailan matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailan matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailan matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailan matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Kailan matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon na tama. Makialam, makibalita at magdesisyon ng tama. Isang magandang umaga po mga karehiyon. Welcome sa inyong paboritong online tambayan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may pagkagamitan. Abay, opo, yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 milyon. Opo, 2 milyong followers dito po sa social media, pinagsamang Facebook page at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. At syempre live na live din tayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At ganyan din sa telebisyon nationwide via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. Napapanood po ang mga programa ng pinakamalaking media network sa Central Luzon. Ito po ang CLTV 36. Marami hong nakikibalita. Kagabi ay hindi nakatulog ang marami sa atin. Ay bunsod ho ng iba't ibang bagay. Ito. Una, siyempre, itong naranasan ng marami sa atin, ito pong brownout sa iba't ibang bahagi ng Pampanga.
at ibang bahagi ng Luzon dahil ibinaba po sa red alert o itinaas sa red alert itong Luzon grid. At meron ding yellow alert. Mamaya ay pupuntahan natin yan. At syempre ho, itong mga nakikibalita rin sa mga kaganapan sa Senado. Dahil kagabi, alam ho natin, ay naiulat nga at nakita natin sa iba't ibang mga balita dyan sa Maynila. Yang nangyaring At every 36 news stream. kaguluhan dyan sa may Senado at yang pambabaril, yun ang insidente ng barilan. Kung saan, ito latest mga karehiyon, ay ayon ho sa mismong Totoo ang magdesisyon na tama. ito sa Senado, inaresto ng Southern Police District. Ito pong isang driver ng NBI na di umano'y siya yung nasa likod ng pagpapaputok sa facility o dyan sa may second floor ng Senado kagabi, araw ho ng Miyerkules, May 13. So maya-maya isisilipin natin yung detalye ng balitang yan. Pagbati ho sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating programa. Happy viewing kay Noel Joseph Cleofe ng Malolos, Bulacan. Ayan, shout out sa mga taga Malolos. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa CLTV 36 News Stream. Maraming salamat sa pagtambay. Ayan, online tambayan ang news stream. Ito ho mga karehiyon, umpisahan natin yung pahayag muna ni Pangulong Bongbong Marcos kagabi. Ito, para sa mga hindi nakakanood, ipi-play ko po kung hindi nyo pa nakikita. So ito nga, yun nangyari. Kagabi, Desisyon tama, magdesisyon ang tama. habang tayo po ay nakatutok sa mga kaganapan sa Senado, ano ba yung mga ina-anticipate kagabi? So nariyan ho yung posible, kagabi posible ngang lumabas yung arrest warrant ni dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa dahil sa umano'y kanyang papel sa madugong giyera kontra droga o yung crimes against humanity na kinasasangkutan po ng dating administrasyon. At kagabi nga rin ay naipasa na dyan sa Senado rin, yung articles of impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. So na-receive ho yung mga boxes na naglalaman ng mga dokumento kagabi, pasado o lagpas alas 7 ng gabi. So yan hoy, sobrang daming nangyari sa Senado. Pakinggan muna natin, panoorin natin pahayag ng Pangulong Marcos kaugnay ng mga insidente dyan sa Senado kagabi. Narito po ang opisyal na pahayag ng Pangulo. Kababayan, ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga doon sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan
at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Pakinggan naman ho natin ngayon itong At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matutunan magdesisyon na tama. Opo, itong ating narinig yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kagabi. Kasagsagan ho ng gaguluhan dyan sa Senado ay siya namang naglabas ng mensahe itong Pangulo at sinasabi na hindi gagawin ng gobyerno. Pero ito nga pagkagising natin kanina umaga ating na-monitor, nakita na ho natin, sinasabi ay isang driver ng NBI yung nasa likod ng nasabing pamamaril at siya po'y inaresto na ng mga kapulisan. So kagabi nag-live din si Senate President Alan Cayetano at humingi ng nagbigay ng update at sinasabing under attack di umano ang Senado as confirmed by the Senate Sergeant at Arms at dito nagpunta rin si Secretary John Vic Remulla. Panoorin natin yung bahagi ng pahayag dito ho sa nangyari sa Senado kagabi. Ito pahayag ho ni Senate President Alan Cayetano at si Secretary John Vic Remulla ng DILG. Sige. Interior will make a statement. Sorry na. Pala kasandasa, sir. Thank you. Kasama ko lang ang mga senador ngayon at nagpulong-pulong kami para makita talaga ako ano nangyari. From chronology of events, at approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the OSA. They had firearms with them, but the OSA fired a warning shot. They retreated at the back and started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this.
We have instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. Kunin niyo yung audio dun In sa these times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all believe in one nation. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Yan po ang bahagi ng naging pahayag ni Secretary John Vic Remulla ng DILG kagabi. Kaugnay ho ng nangyari, nangyaring pamamaril dyan ho sa may Senate building sa ikalawang palapag ng Senado. Pakinggan muna natin pahayag ni Senate President Alan Cayetano kaugnay nitong insidente. Chief Ken Narsatis is here. So as you know, last Monday, nag-request tayo ng PNP just to make sure na yung investigation natin with NBI that there will be no untoward incidents. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got warnings na umuwi na. At nagtataka kami what that meant. So sabi ko, please don't believe that because the last thing anyone wants is yung gulo. At around that time, we got information, about an hour before that, we got information, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our focus and to mag-meeting na how we can prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, it's not about impeachment. So at around that time na sinabi ni Sec. Remulla, we heard noises, akala ni Senator Villanueva, paputok, fireworks, and I even went to the window at pinagalitan nga ako ng sister ko dahil we don't do that. But after a few minutes, may paputok na naman, then we smelled and then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact. And then tumawag yung usaan na, sir, confirmed na may shooter, hanggang dun lang. By that time, tumawag na si Sec. Remulla that calm everyone down, but we're on the way, make sure na papasokin. So we agreed. Narinig ho natin ang bahagi ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng nangyaring insidente ho ng pamamaril dyan sa may Senado. Okay? And kanina binanggit niya mga karehiyon, ito hong anticipation nila kagabi. Oo, di ba? Ika nga, dito sa may submission ng Articles of Impeachment. Ayan, pag-usapan na rin natin, nabanggit na rin ho ng Senate President, ito pong Articles of Impeachment. Ito yung sinasabi na nasa Senado na ho, yung Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So batay ho sa mga ulat ay tinanggap ho ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza at ni Deputy Secretary for Legislation Attorney Marivic Laurel Garcia. Ito pong mga Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ano ibig sabihin nito? Ayan, ito po yung Articles of Impeachment nakarating na sa mula sa counterpart niya sa House Secretary General na si Cheloy Garafil. So ito po kagabi yan nangyari as of kagabi around 7:22 PM ay naihatid na nga po sa Senado. Ito hong mga kahon na naglalaman ng iba't ibang dokumento na may kinalaman dito ho sa kinahaharap na kasong ni Vice President Sara Duterte. Neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon, tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Ito ho yung House Committee Report number 261 on House Resolution number 989 titled Resolution setting forth the Articles of Impeachment against Vice President Sara Z. Duterte, together with annexes and USB devices
containing file copies of the said document. Kabilang ho yan sa mga ipinadala sa Senado. Ito rin, insidente rin sa Senado ay biguho, bigong makakuha ng last minute temporary restraining order o TRO mula ho sa Korte Suprema. Itong si Senator Bato de la Rosa, ang layon sana ng TRO, ay mapigilan yung kanyang pending arrest, ay ito ho yung yung kanyang pagkaka-aresto sa International Criminal Court kung saan siya po ay nakaharap sa mga crimes against humanity kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam. Abay sa halip po ay inutusan ng Korte Suprema ang mga official sa executive branch na mag-comment sa petisyon po ni De La Rosa upang pigilan ang gobyerno na arestuhin siya at i-turn over siya sa ICC custody sa the Netherlands, na ito namang nangyari na kay Pangulong Duterte at dating Pangulong Duterte last March, March po ng nakaraang taon. Meron hong 3 araw ang mga respondent para magbigay ng kanilang komento kaugnay nitong legal relief na hinihingi po ni Senator Bato de la Rosa. Makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at the 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Balikan natin ang mga iba pang balita, ibang pangyayari dyan sa Senado. Maya-maya lamang, hintayin lang ho natin yung iba pang update. At ito naman, silipin muna natin mga balitang may paggagamitan. Silipin muna natin sitwasyon ng mga kalsada dito ho sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Traffic update muna tayo dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayon pong 10:32 ng umaga. Opo, anong sitwasyon ng mga kalsada dyan sa may syudad, San Fernando? Abay magdesisyon ho ng tama yung mga babiyahe. Diba, alamin ho natin saan tayo dapat dumaan at ano yung mga kalsada na pwedeng iwasan. Ito ho yung pangako lagi ng CLTV, diba? Yung mga impormasyon na aming ibibigay sa inyo ay maliban sa pagpapaliwanag ng mga nangyayari, ito ay magagamit talaga upang makapagdesisyon ng tama. Balitang may paggagamitan muna tayo, sitwasyon ng trapiko sa may syudad, San Fernando, Pampanga, ngayon pong alas 10:33 ng umaga, araw ho ng Huwebes, May 14. Dito ho sa may boundary ng Angeles City at ng syudad San Fernando, light traffic sa mga oras na ito. Ayan, nakikita natin yung approaching ng Angeles City. Medyo may bahagyang slowdown dahil na rin syempre merong terminal dyan ho sa may kanto ng Chevalier. But light traffic in general. Maluwag din ho ang daloy ng trapiko sa may bahagi naman
ng Panings traffic light portion. Ano yung going po ng PhilAm Friendship Highway papuntang Clark International Airport o Clark Freeport Zone. Ayan. Hindi sa neto makibalita Batay ho sa ating monitoring light traffic din dito sa may bahagi naman ng Holy Angel Village, MacArthur Highway. Ganyan din ho sa may Baliti portion ng Ciudad San Fernando, MacArthur Highway. Maluwag din ang daloy ng trapiko dito sa bahagi naman ng Sindalan. Ganyan din sa may Del Rosario. Wala ring aberya sa may sakop, yung Diosdado Macapagal Regional Government Center dyan po sa Maimpis. Batay ho sa ating monitoring dito naman sa may portion ng St. Jude ay light traffic din. Light to moderate traffic naman po ang aasahan sa bahagi ng Dolores Macabacle. At dito sa may Jose Bilingad Memorial General Hospital dyan po sa siyudad ng San Fernando. Sa downtown San Fernando, light traffic po batay na rin sa ating monitoring mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO as of 10:35 ngayong Huwebes. New string kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Magdesisyon ng tama. Ito naman, silipin natin sitwasyon ng trapiko ng mga kakalsadahan. Bahagi po ng North Luzon Stream at every 36 Expressway. desisyon na tama. Dito ho sa gawing NLEX Arbor Link Interchange, magkabilang linya, maluwag ang daloy ng trapiko. Valenzuela Interchange o yung southbound portion, light traffic. Dito ho sa may Mindanao Toll Plaza, yan, medyo may build up na bottleneck dyan sa portion pa-exit ng Toll Plaza. Libtong may kawayan dyan ho sa Bulacan. Abay, doon sa may service road, tukod ang daloy ng trapiko. Pero sa NLEX, magkabilang linya, light traffic. Ganyan din sa may Bocaue Toll Plaza at sa may Ciudad San Fernando. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating traffic update. Ito naman, sitwasyon ng mga kalsada dito ho sa lalawigan ng Bataan. Opo, mga karehiyon, Layak, Balanga bound ay maluwag ho ang daloy ng trapiko. Light traffic din tayo dito sa bahagi ng Samal at Coolies Crossing, ayan, light traffic. Yung portion naman going to Balanga, maluwag din ho ang daloy ng trapiko. Paalala ho sa mga motorista, mahigpit na pinatutupad ang speed limit dyan ho sa lalawigan ng Bataan. 80 lamang yung mga pribadong sasakyan, 70 kung ikay namamasada, 60 lamang kung nakamotorsiklo ka, kaibigan, at yung malalaking mga truck at van, abay, hanggang 50 lamang ang iyong takbo. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 new stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto. Ayan, bago ho tayo magpatuloy, batiin lang natin, Noel Cleofe, sabi niya malapit na ang San Fernando Fiesta. Last week of May. Totoo yan, May 30. Skip the scroll and stream. Dito ho sa Ciudad San Fernando. Nakatutok din. Ayan, basahin din natin. Bigyan din natin yung comment ng ating mga netizen na kasama natin ngayon sa ating online tambayan. Sabi ni Maman69. Para sa balita kanina to yung yan sa may Senado. Sabi niya, pinoprotektahan ang kriminal only in the Philippines, parang Mexico, sabi niya.
Ayan ho ay komento ng ating netizen ha. Ito, batiin muna natin. Sir Justin, good morning. Shout out sa mga taga Bagna, Malolos, Bulacan at belated happy fiesta sa mga taga Balas, Mexico, Pampanga. Thanks, sabi ni Tyrone Reyes. Ayan. Maraming salamat. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Shout out ho sa mga taga Bagna, Malolos City, Bulacan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagtangkilik sa inyong online tambayan. Hey. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Abay, maganda dyan. Mag-follow na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. At syempre, para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, magpadala na kayo ng stars. Ayan, dito sa ating live streaming. Dito po sa inyong online tambayan para naman na masustain yung aming paghahatid sa inyo ng mga balitang makatotohanan at balitang may paggagamitan. Ito, bibigyang daan ko rin yung komento ni Tyrone, ano? Sabi ni Tyrone Reyes, Sir Justin, sana makapag-guest kayo ng mga taga-tourism department ng LGU San Fernando. Bakit hindi na po ako nakakakita ng mga kalesa sa downtown? Actually, merong programa, di ba? Merong libreng sakay. Yung City Tourism Office ng San Fernando. Kasama ho yung, of course, itong FLKI, yung Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, itong Santungan ng Kulturang Kapampangan o yung SKK Cultural Center. Balitang mapagkakatiwalaan. Bilang Heritage Month ngayon, di ba, merong yung Kalesa Ride dyan ho sa downtown. 36 news stream kasama si Justin. Sabi ni Tyrone, natalo na po ba sila sa mga e-trike? Sana i-preserve sila, bahagi sila ng heritage ng syudad. Di ba? Gaya ho sa Vigan, Intramuros at San Fernando, ang meron lang ng mga ito. Salamat po. Yan ho'y saloobin ng ating karehiyon na si Tyrone Reyes, kaugnay nitong mga kalesa dyan ho sa may San Fernando downtown. Desisyon na tama. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating paghahatid ng mga balitang may paggagamitan dito po sa inyong online tambayan, CLTV 36 Newsstream. Sama si Justin, di sa neto makibalita makialam. Ito, makibalita muna ho tayo sa ating Weather Bureau Pag-asa. Alamin natin ano yung magiging taya ng panahon at may mga weather disturbances ba na makakaapekto dahil ito ho kagahapon dito sa Pampanga. Sobrang init. Tapos maya-maya isipin mo baka posibleng magka-thunderstorm na. Nung isang araw merong thunderstorm advisory at naranasan yung kalat-kalat na pag-ulan. Di sa neto makibalita makialam. Makibalita muna ho tayo magdesisyon ng tama kung kayo po'y makakapag-sampay pa. Kung pwede pang ihabol, alamin ho ang sitwasyon ng panahon. Narito pong latest mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Update sa low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 685 kilometers silangan po ng Virac, Catanduanes. At sa kasalukuyan, unlikely pa rin o mababa ang syansang mabuo ito bilang isang bagyo ulit. Ito po yung dating si Bagyong Kaloy na ngayon ay LPA na lamang. Sa kasalukuyan, wala rin po itong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Makikita nga po natin may kalayuan yan sa landmass natin. Although nasa loob siya ng PAR, wala po siyang direktang epekto sa atin in terms of mga pagulan or kahit sa hangin.
Sa ngayon ay localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga panandaliang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. But apart from that, wala pong weather system na pwede pong magdulot ng mga sustained o widespread na pag-ulan. So, maaliwalas ang papawirin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, and then posible pa rin ang mga localized thunderstorms, especially po sa Mindanao. At sa kasalukuyan nga, ibahagyang maulap hanggang sa maulap papawari na inaasahan sa maghapon. At dahil dyan mainit at maalinsahang panahon pa rin ang pwede pong maranasan ng ating mga kababayan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon at asahan natin ang mainit at maalinsahang panahon. Mababa yung tsansa ng malawakang pag-ulan, although may mga tsansa po ng mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pagbuhos ng ulan, especially sa hapon at gabi. Sa Kamaynilaan, 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging maximum temperature, 26 sa Baguio, 32 sa Lawag City, 38 naman sa Tugigaraw, 34 sa Legazpi at 33 sa Tagaytay City. Sa Visayas at Mindanao ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawirin. Kung may mga pag-ulan man ho ay mga panandali ang pagbuhos due to localized thunderstorms. At sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 33 ang pwedeng umabot na maximum temperature doon sa maghapong ito, habang sa Iloilo ay 33 din, 34 sa Tacloban City, gayon din sa Puerto Princesa City at Calayan Islands, 35 degrees Celsius naman sa Zamboanga at 34 degrees Celsius sa Davao City. Kahapon nga po May 13 ay nakapagtala po tayo ng 43 degrees Celsius na heat index o yung apparent temperature at nasa danger level ho yan. Samantala, ang pinakamataas na naitala kahapon na heat index ay sa Butuan City at Hinatuan, Surigao del Sur, kung saan ay nakapagtala po ng 47 degrees Celsius na maximum heat index. At sa araw na ito, inaasahan natin pa rin ng 43 degrees Celsius na heat index dito sa Kamaynilaan, habang 47 degrees Celsius din ang pwede ring maging maximum o pinakamataas na heat index sa buong bansa dito sa Butuan City at sa Hinatuan, Surigao del Sur. So ibig sabihin, nasa danger level po at maraming lugar sa ating bansa ang pwede po makaranas ng nasa danger level na heat index. Kaya patuloy nating abiso at paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat po hanggat maaari po ay umiwas muna sa direct exposure sa katanghalian at early afternoon at uminom ho ng wastong bilang ng tubig sa araw-araw upang maiwasan po natin ang dehydration at mga epekto ng mainit na panahon tulad na lamang ho ng heat cramps, heat stress, or even heat stroke. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon sa buong kapuluan. Ang sunrise natin for today is 5:29 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:16 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Totoo at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagbabalita. Ito, maraming salamat muna kay Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito ho mga karehiyon, kaugnay naman ng sitwasyon ng iba't ibang grid o yung power supply. Oo, supply ng kuryente dito po sa atin sa Luzon. Mula na rin ho, anunsyo. Announcement muna mula po sa National Grid Corporation of the Philippines, so NGCP. Magdesisyon. Ano ba yung estado ng mga grid? Ito ho mga karehiyon, anunsyo mula po sa NGCP ngayong May 14, 2026. Ilalagay ho sa red alert yung Luzon Grid mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At yellow alert naman ang inaasahan mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. At yung 10 to 11 p.m. ay babalik din sa yellow alert. So posible ho yung
yung mga brownout o ibig sabihin pag sinabing red alert, hindi sapat yung power supply para ma-meet yung consumer demand at hindi sapat yung transmissions grid regulating requirement. Ika nga. Pag sinabi namang yellow alert ay nasa yung operating margin ay insufficient para po ma-meet yung contingency requirement. So asahan po ano yung posibleng epekto nito? Posible hong maranasan yung mga brownout kaya na lamang nang nangyari kagabi. Ayon ho sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ang available capacity sa kasalukuyan nitong Luzon Grid ay 12,479 megawatts. Pero yung peak demand ay umaabot po ng 12,595. Kaya naman ganun na lamang. Yung 17 na planta ay nasa force outage po since March 2026. 3 naman yung hindi na umaandar since 2025, 2 noong 2024 at isa ang hindi na umaandar simula pa 2019. So dahil po dyan ay aabot sa 4,242.5 megawatts ang nananatiling unavailable dyan po sa Luzon Grid. Ulitin ko lamang mga karehiyon, Luzon Grid under red alert mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman po ang alas 3 ng hapon hanggang alas 4 at alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Balikan ho natin ang sitwasyon sa Senado. Ito ho yung latest development kaugnay ng nangyaring barilan kagabi. Dyan ho sa Senate of the Philippines. Ito ho mga karehiyon, batay na rin ho sa mga huling ulat na nakalap ng CLTV 36 News Team. Ito po, isang 44 anyos na lalaking empleyado umano ng National Bureau of Investigation o NBI ang itinuturong suspect sa nangyaring pamamaril sa loob ng Senate Building sa Pasay City gabi ho ng Miyerkules, May 13. Kinilala ho ng Southern Police District ang suspect na si alias Mel Oragon na nagtatrabaho umano bilang driver ng National Bureau of Investigation. Batay ho sa paunang investigasyon, pumasok umano ang suspect sa GSIS compound at doon nagpaputok ng ilang beses gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng baril sa loob ng gusali ng Senado. At nagdulot ito ng tensyon at takot sa mga empleyado, opisyal at iba pang mga taong nasa lugar. Agad naman hong naagapan ng Senate Security Detachment ang insidente at nasa kote ang suspect sa loob mismo ng gusali. Kasunod ho nito ay isinailalim na rin siya sa paraffin test at karagdagang investigasyon upang matukoy ang buong detalye at posibleng motibo. Inihahanda na ang mga kasong isasampa laban sa kanya kabilang ho ang paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Alarms and Scandals, Grave Threats at Direct Assault. Samantala, naka-full alert status ang Philippine National Police upang tiyakin ang seguridad kasunod ng insidente sa Senado.
Patuloy naman po ang koordinasyon ng mga otoridad habang inaalam pa ang kung may iba pang sangkot sa nasabing pamamaril. Balitang makatotohanan. Yan ho ang latest na kaganapan dyan sa Senado. Mga karihon, ako'y magpapaalam na. Time check muna tayo, 10:54 ng umaga. Sa neto makibalita makialam matutuan. Maraming salamat sa mga nakisama at sumali dito sa ating online tambayan, CLTV 36 News Team. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. Asahan ho ninyo sa mga darating na araw ay mas patatagalin pa natin yung ating programa at posible gawin natin ng gabi. Para naman mas matagal tayong makatambay at makapagkwentuhan. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin. Bago tayo magpaalam, pagbati muna kay Marie Tiffany Hover. Nanonood po. Shout out mula dyan sa Iloilo City. Ayan, maraming salamat. Pagbati sa ating mga kababayan dyan sa Iloilo City. Maraming salamat, Marie Tiffany Hover, sa iyong walang sawang pagsuporta. Ayan. Sa mga kariyan ho natin, like and follow lamang ang social media pages ng CLTV 36 para ho sa mas maraming content. Abay, mag-subscribe na kayo sa ating Facebook channel at CLTV 36 Official at magpadala ho kayo ng stars para tuloy-tuloy ang ating balitaan. Muli po sa ngalan ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon na tama.